Lumaki ang butas ng ilong ni Kiana. Pakiramdam niya inaasar siya nito. Lalo na sa endearment nito sa kanya na sa kabilang banda ay parang kinilig din siya. Wala na. Wala na po kayong pick. Aniya na lang pero sa totoo na kumpirma niyang di naman talaga nito karelasyon ng babae. And, lumipad ang mga mata niya rito. Is she my girlfriend? Hindi siya sumagot. Naiinis siya. Dapat pala pinag-stalk na muna niya kagabi ang account ng babae. She was so wrong. Dapat bago mambintang may kakibat na ebidensyang lahat. Tatandaan niya yon. Lesson learned. Now she has given the man the opportunity to do everything that he wants. Hindi po, nakalabi niyang sabi. You tell the girl at the back that you were saying the wrong things about me. Buti rin lang di sa'yo naniwala si Elora. Lumingon siya sa anak. Nakalabi pa rin. Nak, napipilitan na sabi niya. Tumingin naman to kaagad sa kanya. Hawak ng manikang nilabas mula sa kahon. Mali si Mama. Wala pala girlfriend si Sir Asher? Ano lang po, Mama? Future girlfriend, baby. Malagap na sagot ito sa anak niya. Sino po? Nakita niyo na po? Nakita na lang niya mapag-imbento ng mga salita. Tumalim ang mata niya sa kalsada. Hindi siya makatingin dito. Alam niyang di siya ito ang tinutukoy na girlfriend sa hinaharap. Hindi nga siya handa roon kahit na may gusto siya rito. Mahirap. Nagpapanakaw to ng halik sa mga babae kaya malamang makapatay siya sa oras na gano'n ang mangyayari ko sakaling sila ay magkaroon ng relasyon. Kung I won, you will just call me Asher from now on? Tumango siya pero labag pa rin sa loob pero babawi siya. May naiisip na siya. Mamaya niya na sasabihin dahil baka marinig ni Elora. Bumabait ka pala kapag natatalo ka sa pambibintang? Natatawa pa nitong sabi, kaya naman gusto niya itong saksakin ng ice cream cup sa bibig. Talagang ipinamumukha pa nito sa kanya ang pagkakamali niya. Napasimangot ako kaya tumawa ito. Malayo pa po ba yung pupuntahan natin? Pag-iiba niya. Anong ibig kong sabihin, malayo ba ang pupuntahan natin? Malapit lang. It's my private place. You don't have to worry about some intruders. Sa'yo ang golf course? Gulat na tanong niya. I open it for business. Sayang naman kasi kung di ko mababawi ang gastos. Elora will see a real plane in person. Ngumiti ito. Meron? Simpleng sagot ni Asher sa kanya. Meron. Sa tonong walang mababakas sa pagmamayabang. It's a private airport, actually, but since malawak naman at paborito ni Dad mag-golf, ipinadevelop ko na for that purpose. Bago pa lang yon, doon siya madalas maglibang para makalimutan niyang sakit niya. Ramdam ni Kiana ang kalungkutan sa boses nito habang nagsasalita. Kahit nasa mukha nito ay nakikita niya yon. Nakakabilib lamang ang pagmamahal nito sa ama, na kahit na lalaki at may edad na rin naman, buo pa rin ang pagpapahalaga nito sa amang namatay. Siya kaya, ang ama niya, nasaan na? Ni hindi man lang sila nakapag-usap. Nang umalis siya dahil madalian lang siyang kinuha ng lola niya. Di na rin niya sinubukan puntahan o silipin man lamang sa probinsya. Ganon siya natiis ng kanyang sariling ama. Ngayon, may anak na siya. Alam na niya kung paano maging magulang, pero ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang anak, iba siya. Kung may lalaki mang magmamahal sa kanya, dapat mas unahing mahalin at igalang ang kanyang anak. How about you? Where are your parents, if you don't mind? He asked. Okay lang naman na magsabi siya rito. Wag lang ang masamang bangungot ng kanyang buhay. Si Mama, patay na. Bata pa lamang ako. Si Papa naman, wala akong balita kung buhay pa. Really? Why is that? Nasa Lola Olive mo ikaw. Oo, elementary ako nung kunin niya ako. Patay na pala nun si Mama. Sa pagkakatanda ko lang pinag-aawayan ako pero nakuha ko ni Papa. Kaya lang nagkaroon siya ng asawa tulad na madalas nangyayari sa mga palabas sa TV. Minamaltrato ang mga anak sa unang asawa. Kaya ako kinuha ni Lola. Did you try searching and finding him on social media? Tamango siya dahil sinusulapan siya nito. Oo, pero wala akong makita. Ayoko naman na madrasta kong hanapin ko o mga anak niya. Si Papa ang gusto ko. Did you try visiting him? Umiling siya. Malungkot. Masama rin ang loob sa kanya na sobra. May pakiramdam akong hinayaan niya ako masaktan. Sana noon pa lang binigay niya na ako kay Mama kasi mahal na mahal ako ni Lola Ellie. Sa kanya di ako nakananas na mahirap sa gawain. Sa pagkakatanda ko kasi sa pader ni Papa, 4 na taon pa lang ako, umiigib na ako ng tubig. Ramdam niyang lumipad ang mga mata nito sa kanya pero saglit lang. That age, like Elora? Di makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, ganyan. Natatandaan ko hanggang ngayon kasi masakit sa loob. Masakit nga. Wait, I think I need loads of tissues.
Anito kaya't natawa siya ng kaunti. Hindi, ani rito kaya't napangiti rin to. Now you smiled, he told her. Let us stop there. We don't want to talk about sad things anymore. Elora must be happy. This day is for her. Maganda ang panahon, di mainit at di naman maulan. Aha, kasing ganda ng inventor. Anito pa kaya sumimangot siya. Asher just chuckled. San mo pala naman ang dimples? Tinapunan nito ng tingin ng pisngi niya. Kay Papa, meron siyang dimples. Oh, I bet gwapo siya. Paano mo alam? Maganda ka. Kamukha mo rin kasi siya, iba ang mukha mo kay Lola Ellie. Naiinis siyang tumingin kay Asher. Sinasabi mo bang pangit si Lola? Bigla tong tumawa dahil sa sinabi niya. Siya may natawa rin ng palihim dahil sa naging reaksyon nito. Hindi, he said chuckling. I just said iba ang mukha mo. Lola Belen is pretty too but your face is quite different from hers. Aminado siya roon. Alam din niya na hindi niya nakamukha ang kanyang lola kahit saang banda. Maganda rin ang ina niya pero magkaiba sila. Kamukha ko nga si Papa. Naman niya rito dahil tama ito. Kahit di niya na nakikita ang Papa niya, marami nagsasabi noon sa kanya na junyora siya ng ama niya. Nilingon niya saglit ang anak niya at nagulat siya na makita na tulog na yon sa upuan. Tapos tumingin siya sa rearview mirror. Nakatingin sa kanya si Asher. She's asleep. Ngumiti ito. Tumango naman siya. Wala siyang takot na nararamdaman dito. She is calm and her mind is okay. Hindi siya nag-iisip na baka siya ay mapahamak lalo pat sila magkakasama. Pero hindi. Asher has a certain kind of magic. Kaya siguro si Elora hulog na hulog ang loob dito. Pwede bang magtanong? Anything. He replied right away. Nasaan na yung girlfriend mong nasa office na nag-interview sa amin? We broke up a couple of weeks ago. Hindi pa pala matagal? Hindi pa pero yun ang dapat. Hindi mo na ba siya mahal? Crazy. Natatawa nitong sabi sabay sulyap sa kanya. Ibi-break ko ba kung mahal ko pa? Nanlaki ang mga mata niya. Ikaw ang nakipag-break? He replied. Iba ka pala. It's just very unusual for a man to break up with his woman, but it's just the same. At natanggap naman niya? Nagkibit balikat si Asher. Sort of. Parang hirap tanggapin. Wala sa loob na sambit niya rito kaya't natawa ito ng mahina. Ang sarap pakinggan ng mahina nitong tawa. Lalaking lalaki. Why? Ha? Naunahan ang tanong niya. Bakit nga ba niya nasabi yon? Bakit mahirap tanggapin? Kung ikaw ba matatanggap mo? Siyempre, pag ayaw na sa akin, tatanggapin ko. Di naman pwedeng ipilit ko pang gusto ko eh. Ang hirap lang kung matagal na kayo, yun ang ibig kong sabihin. Alangan namang sabihin niyang pogi to, kaya parang hirap tanggihan na hihiwalay ng isang babae. Mukha rin naman tong mabait at mapagmahal. Si Elora nga na di naman kaano-ano inaalagaan ito. Hindi rin niya nga inaasahan na magkakaroon ganitong tao sa buhay nila na mapaparapit sa kanya at aalagaan ng anak niya. Ang laki-laki ng utang ng loob niya rito kung tutuusin, lalo na sa ospital. Sinong matyagang tao naman ang tutunganga sa anak niya sa ospital? Not to mention, binata ito. Dito marunong magpakaama pero nakakabilib na nagawa nitong samahan ng lola niya sa ospital. Akala ko, sasabihin mong gwapo ko? Hindi. Agaran niyang sabi kaya halatang halata tuloy siya. You're also too beautiful to be ignored? Naman ito at kulang na lang sabihin na siya ay namula. Pakiramdam niya na sunog ang mga pisngi niya. Na ang pagtingin nito ay hindi niya magawa. Di na lang siya umimik at umiwas na lamang siya ng tingin dito. Tumingin siya sa labas ng bintana para may tagong pagkailang. Hindi nga ba't sabi ng Lord maganda siya? Kaya siya nun ginalaw ng una? Napapikit si Kiana at kumunot ng hangin. Hindi si Asher yon. Kahit pa magsabi ito na maganda siya, hindi siya nito aanuhin. She had to trust this man like the way her daughter does. Once and for all, somehow she met a good person, a good man. Far from those people who made her life miserable. Kiana could not believe what her eyes saw. Nasa Pilipinas pa ba siya? Napakarami magagandang lugar na siyang nakita sa litrato, pero ang private property ni Asher na ito para modernong paraisong tumubo sa Maynila. Well, this is one of those beautiful places. She knows isang caretaker ang patakbong sumalubong sa kanila matapos silang makababa ng sasakyan. Gising na rin si Elora at karga ito ni Asher. Si Asher lang gumagawa nito sa bata. Liban kay Mang Agosto, kina Yolo hindi nagpapakarga ang anak niya. It's now 2:30 in the afternoon.
Magandang hapon po, senyorito. Nakangising sabi ng matandang babae sa lalaki. Ma'am, ngumiti siya at yumuko ng kaunti. Magandang hapon din po. Mukhang tuwang-tuwa ang mga ito na makita si Asher. Magandang hapon po, Mang Henyo at Manang Gertrude. Pahanda po ng golf carts. Yun naman ang sagot ni Asher. Aba oho, naroon po si Isaac. Medyo maraming tao ngayon, senyorito. Siguro dahil sa panahon na mahalumigmig. Really? Opo, mga parokyano natin. Sige po. Di nagtanong ang dalawang matanda kung sino sila, pero nasa mukha ng mga yon ang pagtataka. Kagandang bata nito. Bati ng babae sa anak niya. Agad namang nagmano sa Elora sa dalawa, kaya't para bang mas lalong natuwa ang mga iyon. Mabilis kumilos sa matanda, tsaka mga tauhan ni Asher. Medyo nakakailang nakasama mga to pero wala namang mga pakialam. Nagtataka rin siya sa haba ng mga kamay ng ilan sa mga ito. Nalingonan siya ng binatang nakatingin sa kamay ng isa sa mga bodyguards. He chuckled. Bakit kanya ng tingin mo sa bodyguard? Yung kamay kasi niya parang abnormal. He just chuckled. He was covering his gun. Nanlaki ang mata ni Kiana. Itatago na nila yan kasi nandito tayo sa safe na lugar. Paliwanag pa nito. Come, I will tour you. Wala siyang imik na sumunod dito. Ginala sila nito sa kabuuan na lugar at napakalawak nun. Tuwang-tuwa si Elora sa eroplanong nakikita at sa mga helicopters. Siya may namangha rin. Nakakita siya ng barko pero hindi pa ng eroplano na kagaya nito. Ang ganda po rito, Tito Heyos, sabi ni Elora matapos silang maglibot. Nasa harap na nila ngayon ang golf cart. Ipapasyal kita rito parati kapag wala akong trabaho. Sagot naman ng isa na kinasiyang lalo ng anak niya. Sinakay ito ni Asher sa likod habang siya pinasakay naman ito sa harapan. Sumakay ito sa kabila at mismong nagmaneho nun. Kanina pa niya hawak ang smartphone at panakaw-nakaw lang na nakawang litrato sa dalawa. Berde ang mga nakikita niya makalipas ng ilang sandali. Natatanaw niya ang mga tao. Ang gaganda ng mga babaeng naroon, mga nakapalda, para mga anime ang itsura. May nadaanan silang dalawang babae na nakatingin sa cart nila. Matagal lang kasi ang patakbo ni Asher. Kumaway ang dalawa sa binata at di niya nakita ang reaksyon nito. Ang tinignan niya kaagad ay ang sarili niya dahil mga mukhang Diyos sa mga babae na yon. She scanned herself. Mas maganda ka, biglang sabi ni Asher sa kanya, kaya kagad lumingon siya rito at sinimangutan ito. Narinig pa niya ang pagtawa ng anak niya. Wala naman akong iniisip, she said, denying the obvious. Ganun ba siya kahalata para malaman nito na kinukumpara niyang sarili sa mga babaeng maganda sa golf course? Alam kasi ng lahat na ang golf pang mayaman. Ang mga narito may mga sinasabi sa buhay. Siya lang wala dahil narito siya bilang sabit lang sa may-ari. At sinong babae ba naman ang dititingin sa isang Asher Montenegro? Mariosep? Kulang ang abakada para i-describe ang itsura nito. I can see it in your eyes. Nagsiselos ka sa mga babae. Pangiting-iting sabi nito sa kanya. Ay, di ka rin mahangin, no? Ay, hindi talaga. Gwapo lang. Peste. Tawa ng tawa si Elora sa likod nila kaya't lalong nangingiti si Asher. Para po kayo mag-asawa. Anito kaya pinandilatan niyang anak. Your mom is so choosy. Ayaw pa sa akin. Naman ng isa kaya't pinag-cross niya mga braso sa dibdib. Parang wala siyang kakampi kahit ang anak niya ay walang pinapanigan sa kanilang dalawa. Naka-neutral lamang yon. Ang dami po kasing girls, Tito Heyos. Now I know where you got that jealousy, sweetie. Saan po? Sa mama mong maganda at palihim na nag-i-spy sa mga babae dito. Di siya umimik. Wala siyang masabi at di siya makatanggi. Hindi siya nagsiselos. Ang kanya lang alanganin siya para sa isang tulad nito. Dahil bukod sa hindi siya mayaman, may anak pa siya sa pagkadalaga. Ano namang binatbat niya sa mga single na babae? May pera at edukada. Makalipas na ilang sandali, tumigil sila. Buwaba si Asher at ganoon din naman siya. Inalay niya ang anak pero naroon din ang binata. Ako na, he said. Ang bag ni Elora kinuha ng isa sa mga tauhan niya, kaya naman nawalan siya ng dala. Kuya Asher, masayang bulalas na isang lalaki na agad lumapit sa kanila ni Isaac. Anito na kinangisi rin naman. We will play. Prepare the one for kiddies. Sige po kuya, ani yon kaagad. Pumiit sa kanya si Asher at isinuot sa kanya ang sombrero nitong suot. Kaya lang halos matabunan noon ang mga mata niya dahil maluwag. Ang bango.
Sana all mabangong ulo. It's loose, he said, chuckling. Adjust it. Yun naman ang ginawa niya. Tapos ay sinuot niya yon. Let's go? Asher said with a smile and walked her. Nakasunod lamang siya. Nagmamasid. May mga tao sa malapit ngumingiti kay Asher, pero sa kanya, tumitig pa na may parang kasamang pangungutya. Di na lang siya tumitingin sa mga yon. Anak niya ba yan? A woman near her whispered. Nakatayo si Asher, hawak ang golf club. Tinuturuan si Elora. I don't know, is not married yet, no? Saka wala naman yung nanay yung bata. Baka pamangkin? Diyos mio. Kahit ba nanay, hindi siya pwedeng mapagkamala na ina ni Elora? Dahil nakadikit yon kay Asher at mukhang yayamanin din ang bihis? Dapat siguro nag-gown siya. Lumingon si Kiana sa mga babae na nag-uusap. Nakatingin ng mga yon sa kanya tapos ay nagbubulungan. Medyo tumawa pang isa tapos sinuri siya mula ulo hanggang paa. Di na lang siya umimik. Hanggat wala naman siyang harapan na insultong natatanggap, hindi siya makikialam. Totoo naman talaga na hamak siyang duka kapag itinabi kay Asher. Napaka-imposible nga naman na isang tulad niya ang makakadate nito at magiging nanay ng anak nito kung sakali. Gaga, anong imposible ikaw ang kasama niya ngayon? Ikaw nanay ng batang tinuruan niyang mag-golf. Babe, tawag ni Asher pero ang mga mata ni Kiana nakatuon pa rin sa dalawang babae. Muling nagbulungan ng mga yon. Nanlalaki ang mga mata pero bigla may tumahak sa kamay niya at saka siya hinila. Ay, kabuti? Tili niyang bumundol siya sa katawan ni Asher. He just smiled. Elora was so busy playing golf at this moment. Focus na focus ang anak niya. Ano? Bakit ka nangayakap? Naiiling pang tanong niya rito. It is time for you to learn. Ignore those people. Ako lang ang pansinin mo. Anitong hinila siya papalapit kay Elora. Wala siya magawa kundi ang sumama kahit na naiilang siya. Pilit siyang umiiwas dito at sa kamay nito pero kaswal lang naman si Asher. Stop treating him like he's a maniac. Aniya sa kanyang isipan. Kinalma niya ang sarili at tumayo lamang. Iniabot nito sa kanya ang club tapos tumayo ito sa may likuran niya. Bend, he said. Ganito ang basic. Ganito ang pagpalo. Sumunod naman siya kahit ayaw niya pero halos yumakap ito sa kanya at may dumikit sa may puwet niya. Asher? He snapped and jerked, moving away. Natatawa tong patay mali siya na tumingin sa kanya. Why? Tanong nitong nilalahad ang kanyang kamay. Ano yun? Nakabusangot niyang sabi. Anong ano yun? Huwag mong sabihin na boss kita. She said directly and glared at him. Parang mas lalo itong natatawa. Why? I will teach you how to play golf. Come on. Pinatalikod siya nito at saka siya pinabaluktot ulit.